Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabantay airport and travel, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizen at mga masisipag na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa isa na namang napakahalagang episode na tiyak na magbibigay liwanag sa isang aspeto ng paglalakbay na madalas nating hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Pero kapag nagkamali ka rito, siguradong malaking abala at gastos ang aabutin mo. Pinag-uusapan natin dito ang pagdadala ng inyong minamahal na alagang hayop o kaya naman ang inyong essential medical equipment sa inyong international flights. Marami sa inyo ang nagpaplanong lumipat ng bansa, umuwi sa Pilipinas o bumalik sa inyong pinagtatrabahuhan at kasama ninyo ang inyong furry family member o ang inyong life-sustaining medical device. Akala natin madali lang ito. I-book ang ticket, i-impake ang gamit at handa na. Pero kabayan, malayo po sa katotohanan iyan. Ang pagdadala ng pet o medical equipment sa ibang bansa ay may sariling set ng napakahigpit na rules, regulations at proseso na kapag hindi mo naintindihan ng maaga, pwede mong pagsisihan sa huli. Naiintindihan namin ang pagmamahal ninyo sa inyong mga alaga at ang kahalagahan ng inyong medical device para sa inyong kalusugan. Kaya naman, sa video na ito, hihimayin natin ang lahat ng lihim na proseso, ang mga babala at ang mga konkretong hakbang na dapat ninyong gawin para maging maayos at ligtas ang inyong biyahe kasama sila. Ito ay gabay hindi lang para sa pag-alis sa Pilipinas, kundi para rin sa pagdating sa iba't ibang bansa tulad ng USA, Canada, Middle East, Asia at Europe. Simulan na natin. Una sa lahat, bakit nga ba napakahalaga na sundin ang tamang proseso? Ang sagot ay simple, mga kabayan, para maiwasan ang malaking problema. Isipin ninyo kung hindi kumpleto ang dokumento ng inyong alaga o kung hindi sumusunod sa airline rules ang inyong medical equipment, ang pinakamasakit na mangyayari ay hindi lang ang pagkaantala ng inyong biyahe. Pwedeng hindi payagan ang inyong pet na sumama sa flight o mas malala, makumpiska ito sa destinasyon at ilagay sa quarantine na may malaking bayad. Sa kaso naman ng medical equipment, pwedeng hindi ito payagan sa eroplano o maging sanhi ng security alarm na magdudulot ng matinding stress at delay sa inyo. Maraming seniors at OFWs ang nagkakamali dito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang akala nila, sapat na ang magtanong sa isang travel agent o mag-research lang sa internet. Pero ang totoo, ang rules ay patuloy na nagbabago at iba-iba sa bawat bansa at airline. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa multa, ito ay tungkol sa kapakanan ng inyong alaga at sa inyong kaligtasan. Kailangan nating maintindihan ang bakit sa likod ng bawat patakaran para mas seryosohin natin ang paghahanda. Halimbawa, ang quarantine period para sa mga hayop ay para protektahan ang kalusugan ng populasyon ng hayop sa bansang pupuntahan. Ang mahigpit na patakaran sa medical equipment ay para sa kaligtasan ng lahat ng pasahero sa eroplano, lalo na sa mga battery-operated devices na may risk ng sunog. Kaya mahalaga ang pagiging proactive at detalyado sa pagpaplano. Ngayon dumako tayo sa napakadetalyadong checklist para sa paglalakbay kasama ang inyong alaga. Kung may balak kayong magdala ng aso, pusa o iba pang alagang hayop, ito ang mga hindi pwedeng kalimutan. Una, health certificate at vaccination records. Kailangan ng valid health certificate mula sa isang accredited veterinarian na nagpapatunay na malusog ang inyong alaga at kumpleto ang lahat ng bakuna, lalo na ang anti-rabies. Tandaan, may expiration date ito, kaya siguraduhin na within the validity period sa inyong travel date. Pangalawa, import permit o entry permit mula sa bansang pupuntahan. Ito ang pinakakritikal. Karamihan ng bansa ay nangangailangan nito bago pa man lumipad ang inyong alaga. Ito ang magsasabi kung anong requirements ang kailangan ninyo tulad ng blood tests, microchip, at quarantine period. Mag-apply nito months ahead dahil matagal ang proseso. Pangatlo, microchip. Halos lahat ng bansa, lalo na sa Europe, USA at Canada, ay nangangailangan ng ISO-compliant microchip. Ito ang identification ng inyong alaga.
Pang-apat, airline-approved pet carrier. May specific measurements at specifications ang bawat airline para sa pet carriers, depende kung ito ay sa cabin, pet-in-cabin o sa cargo hold. Siguraduhin na komportable ang inyong alaga, may sapat na ventilation, at may food shock water bowls na nakakabit sa loob. Panglima, booking at confirmation sa airline. Hindi sapat na may ticket kayo. Kailangan ninyong tawagan ang airline ng maaga para i-book ang slot ng inyong alaga. Limitado ang slots para sa mga hayop sa bawat flight, kaya mag-book agad pagkatapos ng inyong ticket. Kumpirmahin din ang lahat ng charges at patakaran, tulad ng temperature restrictions, lalo na ngayong tag-init. Pang-anim, quarantine. Karamihan ng bansa ay may quarantine period para sa mga pets, mula ilang araw hanggang buwan. Alamin kung saan ito gagawin at magkano ang bayad. Ito ang isa sa pinakamalaking gastos at abala sa pet relocation. Panghuli, proof of ownership. Dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay na kayo ang may-ari ng alaga. Ito ay maaaring hingin ng customs or immigration officer. Ngayon naman, para sa ating mga senior citizen at mga kabayan na may pangangailangan sa medical equipment habang naglalakbay. Mahalaga ito para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Pero tandaan, may mga patakaran din dito na hindi pwedeng balewalain. Una, valid prescription at doctor's note. Para sa anumang gamot, medical device o supplies, kailangan ninyong may dalang reseta mula sa inyong doktor. Mas mainam kung may kasama ring doctor's note o medical certificate na nakasulat sa English na nagpapaliwanag ng inyong kondisyon, kung bakit ninyo kailangan ang device at kung paano ito gagamitin. Ito ay para sa customs at airline security. Pangalawa, pre-approval mula sa airline. Para sa malalaking medical equipment tulad ng wheelchair, kung hindi foldable, oxygen tank, CPAP machine, o portable dialysis machine, kailangan ninyong ipaalam sa airline ng maaga. May mga airlines na nangangailangan ng pre-approval at specific na forms na kailangan punan. Tandaan, hindi lahat ng medical equipment ay pwedeng dalhin sa cabin at may mga limitasyon sa laki at timbang. Pangatlo, battery rules at safety guidelines. Ito ang pinakamahalaga para sa mga battery-operated devices. Karamihan ng lithium-ion batteries ay bawal sa checked-in luggage dahil sa fire hazard. Kailangan itong dalhin sa hand carry at may specific na watt-hour turbo weight limits. I-check ang manual ng inyong device para sa weight rating at kumpirmahin sa airline. Kung may extra batteries, kailangan itong i-protect sa short circuit, tulad ng paglalagay sa individual plastic bags o cases. Pang-apat, original packaging o protective case. Para maiwasan ang pinsala sa inyong equipment, lalo na kung ito ay fragile, dalhin ito sa original packaging o sa isang matibay na protective case. Mas mainam kung may label na fragile at medical equipment. Panglima, listahan ng lahat ng gamit. Gumawa ng detalyadong listahan ng lahat ng medical equipment at supplies na inyong dala. Ito ay makakatulong sa inyo kapag may tanong ang security o customs at para masiguro na wala kayong nakalimutan. Pang-anim, medical alert card o bracelet. Kung may seryosong kondisyon kayo, mas mainam na may suot kayong medical alert card o bracelet na naglalaman ng inyong kondisyon at emergency contact. Ito ay para sa inyong kaligtasan, lalo na sa mahabang biyahe. Ang paghahanda ay susi sa isang maayos at ligtas na paglalakbay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagpili ng airline. Hindi lahat ng airlines ay pare-pareho pagdating sa pet at medical equipment policies. Ang isang airline na pet-friendly ay maaaring hindi gaanong supportive sa medical equipment at vice versa. Kaya naman, mahalaga ang maingat na pagpili at masusing pagtatanong. Para sa Bitter Tea, Pet Travel. Research at compare. Bago mag-book, bisitahin ang website ng iba't ibang airlines at hanapin ang kanilang pet travel o animal transport policy. Tingnan kung anong klasing hayop ang tinatanggap nila, ang weight limits, carrier requirements, at ang fees. May mga airlines na mas mahigpit sa breed ng aso,
lalo na sa brachycephalic, short-nose breeds dahil sa risk ng respiratory issues during flight. Direct flights. Kung maaari, pumili ng direct flight para maiwasan ang stress sa inyong alaga mula sa connecting flights. Mas kaunting transfers, mas kaunting abala. Climate restrictions. May mga airlines na may embargo o hindi tumatanggap ng pets sa cargo hold kapag sobrang init o sobrang lamig ang temperatura sa departure o arrival airport. Ito ay para sa kaligtasan ng inyong alaga. Magtanong tungkol dito, lalo na kung summer season sa Pilipinas o sa inyong destinasyon. Para sa medical equipment travel, accessibility services. I-check ang accessibility services section ng airline. Dito ninyo malalaman ang kanilang patakaran sa wheelchair assistance, oxygen tanks, at iba pang medical devices. May mga airlines na may sariling oxygen supply pero may bayad. Cabin versus checked. Baggage. Kumpirmahin kung ang inyong medical equipment ay pwedeng dalhin sa cabin bilang hand carry o kung kailangan itong i-check-in. Ang mga personal medical devices tulad ng CPAP machine ay kadalasang pinapayagan sa cabin bilang extra item, bukod sa inyong hand carry allowance, pero kailangan pa ring ipaalam sa airline. Special assistance. Huwag mahiyang mag-request ng special assistance, lalo na kung senior citizen kayo. Ang airline ay may obligasyon na magbigay ng tulong mula sa wheelchair service hanggang sa priority boarding para mas maging komportable ang inyong biyahe. Ipaalam ito sa airline sa oras ng booking o hindi bababa sa 48 oras bago ang inyong flight. Tandaan, ang komunikasyon sa airline ay susi. Tawagan sila ng direkta, huwag lang umasa sa website at i-document ang lahat ng inyong conversations. Pagdating ninyo sa inyong destinasyon, dito naman papasok ang customs at immigration. Ang proseso rito ay kasing higpit, kung hindi man mas mahigpit kaysa sa inyong departure point. Ang bawat bansa ay may sariling animal and plant quarantine services at customs regulations na dapat sundin. Para sa pets. Declaration card. Sa inyong arrival declaration card, siguraduhin na i-declare ninyo ang inyong alaga. Ang hindi pag-declare ay maaaring magresulta sa malaking multa o pagkaantala. Quarantine procedures. Kung ang bansang pupuntahan ninyo ay nangangailangan ng quarantine para sa pets, kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili para dito. Direktang dadalhin ang inyong alaga sa quarantine facility pagkalapag ng eroplano. Alamin ang eksaktong lokasyon, tagal at bayad ng quarantine bago pa man kayo lumipad. Veterinary inspection. Karaniwang may veterinary inspection sa airport upon arrival. Ihanda ang lahat ng health documents ng inyong alaga para sa inspeksyon. Ang anumang discrepancies ay maaaring maging sanhi ng problema. Customs duties. Sa ilang bansa, may customs duties o taxes na kailangan bayaran para sa pagpasok ng alagang hayop. Alamin ito ng maaga. Para sa medical equipment. Declaration. Tulad ng pets, i-declare din ang inyong medical equipment sa arrival declaration card, lalo na kung ito ay malaki o may espesyal na kategorya. Mas mainam na maging transparent kaysa magtago at magkaproblema. Doctor's note at prescription. Ihanda ang inyong doctor's note at prescription. Maaaring tanungin kayo ng customs officer tungkol sa inyong medical condition at kung bakit ninyo kailangan ng device. Maghanda ng malinaw at diretsong sagot. Personal use. Ipaliwanag na ang inyong medical equipment ay para sa personal use lamang. Ang pagdadala ng sobra-sobrang dami ng supplies o gamot na hindi para sa personal use ay maaaring ituring na commercial importation at may kaukulang buwis o permit. Accessibility. Kung gumagamit kayo ng wheelchair o iba pang mobility aids, may mga airports na may special lane para sa mga pasaherong may special needs. Huwag mag-atubiling humingi ng assistance mula sa airport staff. Ang pagdating sa bagong bansa ay maaaring nakakakaba, pero sa tamang paghahanda, magiging mas madali ang proseso. Laging maging magalang at kooperatibo sa mga customs at immigration officers. Para maiwasan ang anumang abala, narito ang mga karaniwang pagkakamali
na madalas gawin ng ating mga kabayan na dapat ninyong iwasan. 1. Last-minute preparation. Marami ang naghahanda lang ng ilang linggo o araw bago ang flight. Ang proseso para sa pet relocation ay maaaring tumagal ng ilang buwan, lalo na sa pagkuha ng permits at blood tests. Ang medical equipment naman ay nangangailangan ng airline pre-approval na may lead time din. Simulan ang paghahanda ng mas maaga hanggat maaari. 2. Hindi kumpletong dokumento. Ang isang nawawalang pirma, maling petsa o expired na certificate ay sapat na para ma-deny ang paglipad ng inyong alaga o maantala ang inyong medical equipment. I-double check ang lahat ng dokumento at gumawa ng kopya. Mas mainam kung may digital copy din kayo sa inyong phone o email. 3. Hindi pag-alam sa rules ng destinasyon. Ang patakaran sa Pilipinas ay iba sa USA, Canada, Europe o Middle East. Hindi sapat na alam mo ang rules sa departure country. Kailangan mong alamin ang rules sa arrival country. Ito ang pinakamadalas na pinagmumulan ng problema. 4. Pag-asa sa generic advice. Hindi lahat ng advice sa internet ay applicable sa inyong sitwasyon. Ang pinaka-epektibo ay ang direktang pagtatanong sa airline, sa embassy o consulate ng bansang pupuntahan at sa Bureau of Animal Industry, BAI, sa Pilipinas para sa pets. 5. Hindi pag-iimpake ng emergency kit. Para sa pets, maghanda ng maliit na kit na may konting pagkain, paboritong laruan, at gamot para sa stress. Para sa medical equipment, dalhin ang basic tools para sa minor repairs, extra batteries, at sapat na supplies para sa ilang araw, sakaling madelay ang inyong bagahe. 6. Hindi pag-alam sa temperature restrictions. Para sa pets, lalo na sa cargo hold, ang extreme temperatures ay delikado. I-check ang weather forecast sa inyong departure at arrival cities. Kung sobrang init o lamig, maaaring i-deny ng airline ang paglipad ng inyong alaga. Kung maaari, ischedule ang flight sa mas malamig na oras ng araw o sa mas malamig na buwan. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay makakatulong ng malaki para sa isang stress-free na biyahe. Ngayon, pag-usapan naman natin ang financial aspect at ang suporta na maaari ninyong makuha. Ang pagdadala ng pet or medical equipment sa ibang bansa ay hindi biro sa gastos. Pero isipin ninyo ito bilang isang investment sa inyong kapayapaan ng isip at sa kapakanan ng inyong mahalaga. Para sa pets, fees sa airline. May bayad ang pagdadala ng pet, depende sa laki, timbang, at kung ito ay sa cabin o cargo. Maaaring umabot sa daan-daang dolyar ang bayad na ito. Veterinary costs. Malaki ang gastos sa health certificates, bakuna, blood tests, at microchip. Ito ay kasama sa mandatory requirements. Import permits at quarantine. Ang import permit ay may bayad din at ang quarantine fees sa bansang pupuntahan ay maaaring umabot sa libu-libong piso depende sa tagal ng quarantine. Pet insurance. Isaalang-alang ang pagkuha ng pet insurance na sumasakop sa biyahe. Ito ay maaaring makatulong kung may emergency habang nasa transit ang inyong alaga. Para sa medical equipment. Airline fees. Karamihan ng airlines ay hindi sisingilin ang essential medical equipment, lalo na kung ito ay para sa personal use at sumusunod sa kanilang patakaran. Pero laging kumpirmahin, kung kailangan ng extra space o additional oxygen supply, maaaring may bayad ito. Travel insurance. Napakahalaga ng travel insurance, lalo na para sa ating mga senior citizen. Siguraduhin na ang inyong travel insurance ay sumasakop sa inyong medical condition at sa pagkasira o pagkawala ng inyong medical equipment. Basahin ng mabuti ang policy bago kumuha. Emergency fund. Maglaan ng emergency fund para sa mga hindi inaasahang gastos tulad ng repair ng equipment, pagbili ng bagong supplies o kung may kailangan bayaran sa customs. Para sa suporta, pamilya at kaibigan. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong pamilya o kaibigan.
Maaari silang tumulong sa pag-research, pag-aayos ng dokumento o paghatid sa inyo sa airport. Pet Relocation Services. Kung sobra ang complication, may mga profesional na pet relocation services na maaaring umasikaso ng lahat para sa inyo. May bayad ito, pero sulit kung ayaw ninyo ng stress. Airline Special Assistance. Ulitin ko, humingi ng special assistance sa airline. Ito ay karapatan ninyo, lalo na kung senior citizen kayo o may special needs. Sila ang inyong unang linya ng suporta sa airport. Ang pagpaplano ng budget at pagkuha ng sapat na suporta ay makakatulong ng malaki sa isang maayos na biyahe. Mga kabayan, ang paglalakbay kasama ang inyong alagang hayop o essential medical equipment ay isang malaking desisyon na nangangailangan ng seryosong paghahanda. Hindi ito isang bagay na pwedeng ipagsawalang bahala. Ang bawat hakbang mula sa pagkuha ng dokumento hanggang sa pagpili ng airline at pag-unawa sa customs rules ng inyong destinasyon ay mahalaga. Naiintindihan namin na ang prosesong ito ay maaring nakakatakot at nakakapagod, lalo na para sa ating mga senior citizen at mga OFW na may iba't ibang responsibilidad. Pero tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga impormasyong ibinahagi namin ngayon, mas magiging handa kayo at mas magiging payapa ang inyong isip habang naglalakbay. Huwag mag-atubiling magtanong sa mga autoridad, sa airline o sa mga profesional. Mas mainam na maging over-prepared kaysa magkaroon ng problema sa huli. Ang Bantay Airport and Travel ay laging nandito para magbigay ng praktikal at napapanahong gabay para sa inyong ligtas at abala-free na biyahe. Ang inyong kaligtasan at kapakanan ang aming prioridad. Kung may natutunan kayo sa video na ito, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na nangangailangan ng impormasyong ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na episode ng Bantay Airport and Travel. Laging mag-ingat sa inyong mga biyahe.